Sa pagkakaalam ko, ang isang ama ang unang lalaking magpamahal at magpoprotekta sa kanyang anak. Siya ang taong dapat mong sandalan kapag gumuho ang mundo mo. Pero sa kaso ko, ang mismong tatay ko ang sumira sa lahat ng mga pangarap ko. Hanggang ngayon, 6 na taon na ang lumipas. Hindi ko pa rin makakalimutan ang araw na ninakaw niya ang babaeng akala ko ay makakasama ko habang buhay. Ako nga pala si Andy, 31 taong gulang na ngayon. Ang ikukwento ko ay nangyari noong 25 anyos pa lang ako. Noon, buhay pa sa isip ko ang mga pangarap na magkaroon ng simpleng pamilya. Namatay ang mama ko nung college pa lang ako, kaya kaming dalawa na lang ni tatay ko ang magkasama sa bahay. Kahit naging mahirap ang buhay matapos mawala si mama, ginawa ko ang lahat para maitaguyod ang sarili ko at maalagaan ang tatay ko. Hindi kami mayaman, pero sapat ang kinikita ko para mabuhay ng maayos. Isa lang ang kulang sa buhay ko noon. Isang taong mamahalin ako. Hindi naman ako babaero. Sa totoo lang, wala pa akong seryosong naging girlfriend. Bago ko tuluyang nakilala si Angela, mas inuna ko kasi ang trabaho at pamilya. Madalas akong biruin ng kaibigan ko na baka tumanda na raw akong binata dahil sobrang pihikan ako. Ngumiti na lang ako sa kanila at naniwala akong darating din ang tamang tao sa tamang panahon. At dumating nga siya. Nagbakasyon kami ng mga kaibigan ko sa Boracay bilang reward sa sarili namin matapos ang halos 2 taon na walang pahinga sa trabaho. Hindi talaga ako mahilig gumala. Pero pinilit nila akong sumama. Kung alam ko lang na doon ko makikilala ang babaeng babago sa buhay ko. Sana mas maaga pa akong pumayag. Unang beses ko siyang nakita habang naglalakad siya sa tabing dagat bago lumubog ang araw. Suot niya ang simpleng puting dress na sumasayaw sa hangin habang hawak ang tsinelas sa isang kamay. Nakangiti siya habang hinahabol ang mga alon na parang batang walang iniintinding problema. Hindi siya yung tipo ng babaeng sobrang maporma o palaging naghahanap ng atensyon. Pero may kakaiba sa kanya. May katahimikan siyang nakakahatak ng tingin. Hindi ko namamalayang nakatitig na pala ako sa kanya. Pare, lapitan mo na. Baka maunahan ka pa. Biro ng kaibigan ko. Kinabahan ako, pero sa unang pagkakataon ng buhay ko, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Lumapit ako sa kanya at nagpakilala. Hi, ako nga pala si Andy. Ngumiti naman siya. I'm Angela. Isang simpleng pagpapakilala ang naging simula ng lahat. Pagkatapos ng bakasyon, hindi natapos ang komunikasyon namin. Araw-araw kaming magkausap sa video call at habang nagtagal, sinagot niya rin ako. Masaya ang maging relasyon namin. Hindi siya materialistic. Hindi niya ako pinipilit na bilhan siya ng mamahaling regalo. Masaya pa siya
kapag sabay kaming kumakain ng street food o nanonood ng pelikula sa bahay. Kaya lalo akong naniwala sa kanya na siya na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan. Pagkalipas ng 8 buwan, napagdesisyonan kong ipakilala siya sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang tatay ko. Masaya akong sinalubong ni Papa si Angela. Napakabait naman ng girlfriend mo, anak. Sabi niya habang nakangiti. Napansin kong mabilis silang nagkasundo. Magaling makisama si Angela at magalang siya sa matanda. Tuwang-tuwa ako dahil sa wakas, pakiramdam ko ay buo na ulit ang pamilya namin. Madalas nang dumalaw si Angela sa bahay. Kapag nasa trabaho ako, minsan, nauuna siyang pumupunta para ipagluto si Papa o samahan itong maghapunan habang hinihintay akong makauwi. Akala ko noon, maswerte ako dahil mahal ng tatay ko ang babaeng mahal ko. Ang hindi ko alam, yun na pala ang araw na unti-unting nagsisimulang maagaw sa akin ang lahat. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Angela, lalo akong naging sigurado na siya na nga ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Halos lahat ng weekend ay nasa bahay namin siya. Kilala na siya ng mga kapitbahay at maging ang mga kamag-anak namin. Madalas pang biruin si Papa na para na raw siyang anak o para na raw siyang may anak na babae. Tuwang-tuwa naman si Papa sa tuwing naririnig niya ang mga ganong biro. Mas mabait pa yan kaysa sa'yo, Andy. Natatawa niyang sabi minsan. Ngumiti na lang ako. Sa isip ko, masaya ako dahil tanggap ng tatay ko ang babaeng mahal ko. Hindi ko akalaing ang mga simpleng sandaling iyon ang magiging dahilan ng pinakamalaking sakit na mararamdaman ko. Dahil madalas ako mag-overtime sa trabaho, naiiwan si Angela sa bahay kasama si Papa. Hindi naman ako nag-aalala. Buo ang tiwala ko sa kanilang dalawa. Minsan pa nga, si Angela na ang nagluluto ng hapunan habang si Papa naman ay tumutulong sa paghihiwa ng mga gulay o pamamalengke. Kapag dumating ako galing opisina, madalas ko silang nadatnang nagtatawanan sa sala. Anong meron? Tanong ko. Wala. Kinukwento ko lang kay Angela kung gaano ka kakulit noong bata ka. Natatawang sagot ni Papa. Napangiti na lang ako. Akala ko, normal lang ang lahat. Pero habang lumilipas ang linggo, may mga bagay na unti-unti akong napapansin. Kapag pumapasok ako sa bahay, biglang tumatahimik ang dalawa. Minsan, nahuhuli ko silang mabilis na nakatitigan bago umiwas ng tingin. May mga pagkakataong nagte-text si Angela kapag lumalapit ako. Agad niyang inilalagay sa bag ang cellphone niya. Hindi ko yun binigyan ng kahulugan. Sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako. Baka iniisip ko lang. O baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Isang gabi, habang nag-iinuman kami ng mga kaibigan ko, napansin ng isa sa kanila kung gaano ka-close si Angela at ang tatay ko. Pare, huwag kang magalit ha, pero parang sobra yata silang komportable sa isa't isa. Agad naman akong natawa. Anong inisip mo? Tatay ko yun, huy.
Hindi ko naman sinasabing may ginagawa sila. Napansin ko lang. Umiling na lang ako. Hindi yata gagawin ni Papa sa akin yon. At kilala ko si Angela. Mahal niya ako. Doon na natapos ang usapan. Pinagtanggol ko ang 2 taong pinakamalaga sa buhay ko. Hindi ko pinakinggan ang babala ng mga kaibigan ko dahil para sa akin, walang ama ang magtataksil sa sariling anak. Walang babaeng nagsasabing mahal ka ang kayang sumira sa pamilya mo. Hindi ko alam, ilang araw na lang ang lilipas. Mapapatunayan kong mali pala ang lahat ng mga pinaniniwalaan ko. Makalipas ang ilang araw, dumating ang gabing hindi ko makakalimutan habang buhay. Bandang 12:00 ng gabi nang bigla akong pauwiin ng supervisor namin. Sumakit ang ulo ko at halos hindi na ako makapag-concentrate sa trabaho. Hindi ko na rin nagawang tawagan si Angela. Ang nasa isip ko lang noon ay makauwi agad, makainom ng gamot at makapagpahinga. Tahimik ang buong subdivision nang makarating ako sa bahay. Nakapark ang kotse ni Angela sa labas. Napangiti pa ako. Mukhang hinihintay niya talaga ako. Bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan kong binuksan ang gate para hindi sila magising kung sakaling natutulog na sila. Pagpasok ko sa kama, napansin kong bukas pa ang ilaw sa ikalawang palapag. Akala ko nanonood lang sila ng telebisyon. Pero maya-maya, may narinig akong mahihinang tawanan. Boses ni Angela. Kasunod nun ay boses ni Papa. Napakunot ang noo ko. Anong ginagawa nila sa ganitong oras? Umakyat ako sa hagdan ng dahan-dahan. At habang papalapit ako sa kwarto ni Papa, mas lalong lumilinaw ang mga boses na naririnig ko. Hindi sila nagtatalo. Hindi rin sila nag-uusap tungkol sa kung anong seryosong bagay. Masaya silang nagtatawanan. Kumatok ako. Wala bang tao? Biglang natahimik ang loob ng kwarto. Halos 1 minutong walang sumagot. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hinawakan ko ang doorknob. Hindi pala ito nakakandado. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. At sa isang iglap, parang tumigil ang mundo ko. Nakatayo si Angela sa tabi ng kama habang inaayos ang gusot niyang buhok. Si Papa naman ay nagmamadaling isuot ang kanyang polo. Nang magtagpo ang mga mata namin, wala ni isa sa kanila ang agad na nagsalita. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga panahon na yon. Parang may humawak sa dibdib ko at unti-unting pinipisil ang puso ko hanggang mawalan ako ng hininga. Andy, nanginginig na sampit ni Angela. Hindi ako makapagsalita. Paulit-ulit kong tinitingnan silang dalawa habang umaasang mali lang ang nakikita ko. Pero hindi. Hindi kailangan ang paliwanag para maintindihan ang sitwasyon. Lahat ng pagdududa ng mga kaibigan ko
Lahat ng mga red flag na binaliwala ko, sabay-sabay na bumalik sa isip ko. Humakbang si Angela papalapit sa akin. Makinig ka na muna, please. Hindi ko na siya pinatapos. Simula pa lang ba? Mahina kong tanong. Yumuko lang siya. Wala siyang maisagot. Mas masakit pa ron ang ginawa ni Papa. Sa halip na humingi ng tawad, tahimik na lang niya akong tinitingnan na para bang wala siyang kasalanan. Sa gabing iyon, hindi na ako umiyak. Tahimik lang akong tumalikod, lumabas ng bahay at naglakad nang hindi alam kung saan papunta. Doon ko unang naramdaman kung gaano kasakit ang lokohin ng taong mahal mo. Pero mas masakit pala kapag ang taong nagtaksil sa'yo ay ang mismong tinatawag mong ama. Hindi ko alam kung ilang oras akong naglalakad ng gabing iyon. Wala akong direksyon. Ang alam ko lang, gusto kong lumayo sa bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Pakiramdam ko, bawat sulok noon ay nilalamon ng kasinungalingan. Ang babaeng pinakamamahal ko at ang tatay kong buong buhay kong pinagkatiwalaan. Sila pa pala ang magkasabwat sa pagwasak ng puso ko. Ang una kong tinawagan ay ang aking ate. Isang ring pa lang, sinagot niya agad ang tawag. Auntie, bakit? Anong nangyari? Hindi ako nakapagsalita. Hagulgol lang ang narinig niya sa kabilang linya. Wala na akong lakas magpaliwanag. Makalipas ang ilang minuto, sinundo niya ako. Hindi na siya nagtanong habang nasa biyahe kami. Hinayaan niya lang akong umiyak. Pagdating sa bahay nila, doon ko na ikinwento ang lahat. Kung paano ko nahuli si Angela at si Papa. Kung paano nila winasak ang tiwalang ibinigay ko sa kanila. Tahimik lang siyang nakinig. Nang matapos ako, niyakap niya ako ng mahigpit. Kasalanan nila yon, Andy. Hindi sa'yo. Ang mga salitang iyon ang unang naging liwanag sa madilim kong mundo. Hindi na ako bumalik sa bahay namin. Kahit mga gamit ko, iniwan ko na roon. Hindi ko na rin sinagot ang kahit isang tawag o message mula kay Papa o kay Angela. Wala na silang paliwanag na makapagbabago pa sa nangyari. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Halos mawalan na ako ng gana sa lahat. Pumapasok ako sa trabaho pero parang katawan ko lang ang naroon. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, ang eksenang nakita ko sa kwarto ni Papa ang paulit-ulit na bumabalik. Minsan naiisip ko, baka ako talaga ang may pagkukulang. Baka kung mas naging present ako, hindi mangyayari ang lahat. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nauunawaan na hindi ko kasalanan ang pagpili nilang magtaksil.
Lumipas ang 6 na taon. Ngayon, 31 taong gulang na ako. Wala pa rin akong asawa. At hindi pa rin ako basta nagtitiwala sa kahit sinong babae. May mga sugat na kasing hindi agad naghihilom. Pero natuto na akong mabuhay nang hindi nakakulong sa sakit ng nakaraan. Nabalitaan ko na rin ang nangyari sa kanilang dalawa. Hindi rin nagtagal ang relasyon ni Papa at ni Angela. Iniwan din siya ni Angela para sa ibang lalaki. At si Papa, ilang beses nang nagtangkang makipag-ayos sa akin. Nagpapadala siya ng mga mensahe, humihingi ng tawad, at sinasabing nagsisisi na raw siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya kayang harapin. Siguro darating din ang araw na magiging handa na ako. Pero hindi pa muna sa ngayon. Kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, ito iyon. Hindi lahat ng taong mahal mo ay mamahalin ka rin ng tapat. At hindi dahil kadugo mo ang isang tao, ay hindi kanya kayang saktan. Minsan, ang pinakamatinding pagtataksil ay ang nanggagaling pa sa taong pinagkakatiwalaan mo ng buong puso. At kung sakaling dumating ka sa puntong katulad ng pinagdadaanan ko, sana piliin mong lumayo kaysa manatili sa lugar na paulit-ulit kang sinasaktan. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang taong kailangan mong iligtas ay ang iyong sarili mismo. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Andy. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang katahimikang hinahanap-hanap ko. Kumakabog na naman ang dibdib sa pagkabahala na dala ng paligid. Sa dami ng nangyayari, saan ba ako lalapit kundi sa'yo lang ako kakapit? Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang katahimikang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Ako'y sasalubungin. Nais kong sumipol na kapiling ka at sulyapin natin ang ating bukas. Ikaw lang, ikaw ang aking pahinga. Sa'yo ang aking gising hanggang sa pagtulog. Sa'yo umiikot ang aking mundo. Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang katahimikan hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin kapag bumibigat na ang iyong dibdib. Laman ka ng bawat panalangin
Kanyakap mo na ako.